Amen. Praise the Lord. Purihin pong Panginoon. More than words. Ito po yung kanta na to ay sumikat nung siguro ako high school. No? Praise the Lord. Ang ganda ng songs na to. It's about genuine faith. Actions speak louder than voice. Amen. Love are demonstrated through actions. Through Christ-like love is tangible service. Nararamdaman. Amen? Hindi po lang sinasabi ng ating bibig, lumalabas sa ating bibig, pero yung gawa, yung actions na ginagawa natin, dapat pareho doon sa lumalabas sa ating bibig. Amen po? Sabi po sa John chapter 14 verse 15, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Ayun po yung ating topical verse ngayong umaga. At saka itong Luke chapter 2 verse 49, and he answered, why did you have to look for me? Did you not know that I had to be in my Father's house? Bigyan ko lang po kayo mga magulang, mga kapatid, ng konting background dito sa Luke chapter 2 verse 49. Yearly po, pumupunta si Joseph and Mary, yung earthly father ni Jesus, ng earthly parents ni Jesus Christ, sa Jerusalem. Para po matin sila ng Passover. So yearly po yun. And that time, dito po nasulat sa Luke, nung natapos po yung Passover, umuwi na si Mary and si Joseph na hindi nila napapansin na hindi nila kasama si Jesus Christ. Alam niyo po, 3 days nang nawala si Jesus Christ. And kung titingnan po natin sa Google, it takes 3 to 5 days by walk from Jerusalem to Nazareth. So in 3 days po, nung nalaman ni Joseph and Mary na hindi nila kasama, kasi marami silang kasama eh. Hindi lang po yung mag-asawa. Marami silang kasama. So ang kala ni Mary and Joseph, nasa ibang grupo dahil si Jesus Christ. Pero hindi po nila alam, after 3 days, na hindi nila kasama pabalik ng Nazareth, si Jesus Christ. Alam niyo po, sabi po sa Bible, sabi po na ng mga Bible scholars, hindi pa sa age ng 12, hindi pa pinapaalam, o hindi pa sinasabi ni Mary and Joseph, yung about sa pagsilang ni Jesus Christ. Pero kung nakita po natin dito, did you know that I had to be in my Father's house? Ito pa hint, S-I-N-T, na alam ni Jesus Christ yung divine purpose niya, yung divine calling niya. Kahit hindi po sinasabi ng kanyang earthly parents, alam na Jesus Christ yung purpose niya. Dahil po dito, did you know that I had to be in my Father's house? Amen po? And Jesus Christ is the representative of God the Father. And tayo, community of believers, church, tayo po ang representative ni Jesus Christ. Amen? Ang objectives po natin ngayong umaga, to inspire believers to live out their faith authentically. Emphasize grace, obedience is a fruit of love, that means to earn it. Amen? We are Christ's ambassador. Sabi po yan sa 2 Corinthians 5:20. We are called as Christ's representative by living according to His teaching and command to demonstrate love and grace to others. Pero tingnan po natin dito. Isa verse 51. He went down to Nazareth with them. Kasama po yung kanyang mga magulang, Joseph and Mary. And he was continually submissive and obedient to them.
and his mother treasured all these things in her heart. Even, alam ni Jesus Christ, yung kanyang pagtawag, yung divine purpose, naging submissive pa rin siya sa kanyang earthly father, earthly parents. Amen po? Naging submissive pa rin ang ating Panginoon. And kung makikita niyo po, itong mga verses na ito, sa book of Luke, nakita mo natin yung unti-unting pag-grow. Patuloy din natin. Pag nag-grow si Jesus Christ in faith, katulad din natin. Ibig sabihin, kagaya natin si Kristo. Kagaya natin si Kristo na unti-unti na tumataas at nalalaman yung divine purpose natin at ni Jesus Christ kung bakit tayo nag-exist at bakit tayo create ng Panginoon. Amen po? Authentically. Authentic means being faithful to an origin or accurate representation. Means true love for God is demonstrated through action, especially with keeping His command, not just feeling or words. Sabi po sa John 14:15, means obedience is the authentic expression and test of love for Christ. Simply saying, I love you is not enough. Amen po? Kaya love moves. Kung mahal natin si Jesus Christ, dapat nakikita in actions. Paglipat po natin ng Posadas at makita rin na si Jesus Christ ay nasa atin. Amen? Then from that, makikita natin yung paglago muli ng Jesus alive, malabangin beyond sa Posadas. Yung Christ-likeness. Yung ugaling langit na kaakit-akit. Amen? Yan po yung gustong makita sa atin. Ang dapat nating ipakita, hindi lang po lumalabas sa ating mga bibig, but in action, nakikita sa atin. Hindi po pwede mga magulang, mga kapatid, meron tayong public ministry, pero wala tayong private devotion. Amen po? Maaaring tumatayo tayo dito sa unahan every Sunday, pero after nun, wala na. Gino-glorify natin ang Panginoon every Sunday, pero yung pagdating po ng Monday to Saturday, yung sarili na po natin ang nag-glorify. So, hindi po natin nakokopya. So, ibig sabihin po, yung mga lumalabas sa isip sa bibig natin ay iba sa ginagawa natin o ginagalaw natin after Sunday service. Unang punto ko po, living out faith authentically. Align action with beliefs. Ensure that your action, words, and thoughts reflect the teaching of Jesus Christ. Ito po yung regular na pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa mga katuruan ng ating Panginoon. Sabi pa nga sa James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. Lagi po natin narinig yan kay Pastor Elmer. So may faith tayo ngayon, pero yung action natin iba. May faith tayo na gagaling ang ating kapatid, gagaling ang ating kamag-anak, pero tayo nanginginig na. So walang faith. Nananalangin tayo na pagalingin ang ating mga mahal sa buhay, pero tayo natataranta. Living out faith authentically involves not just believing in the teaching of Jesus Christ, but also demonstrating those beliefs through action, words, interaction with others. It is a journey of showing love, kindness, service to others, reflecting the love of God in our daily lives.
being same person in public and in private, matching our words with our deeds. So, ibig sabihin po, mga magulang, mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin in private o yung ginagawa natin every Sunday, dapat for the rest of that week, for the rest of the week, hindi po yung ginagawa natin. Amen po? Aligning our inner beliefs in our actions, being genuine, trusting God in all situations, having a real trust in God's character and promises. Even when things are uncertain or difficult, even when things are uncertain or difficult, ito yung mahirap. Kasi, baka po tayo masyadong attached sa mundong ito. Na konting paggalaw lang ng mundo, pag konting pag-shake, pagtapik ng Panginoon, nawawala na tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So kailangan natin, mga magulang, mga kapatid, na ipakita kung ano po yung ginagawa natin dito every Sunday at paglabas natin dito. Na lahat po ng lumalabas sa ating bibig, yun din po yung actions na ginagawa natin. Amen? Let the Holy Spirit transform us from inside out. It's about walking by faith, not by sight, and letting our character shine in private as well in the public. Showing integrity, honesty, and love in daily life, not just in church. Aray ko. Hindi lang na po rito. These practices in our life, we can authentically express our faith and impact to those who are around us. We can memorize the Bible. Amen. And we can be a great speaker. We can explain the Bible on point, pero kung walang love, kung hindi ka pakinggan ng mga nakikinig sa'yo. Katulad po ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po, kasama niya na lumalakad yung mga tao. Kasama niyang kumakain, kasama niyang nakipag-bonding si Jesus Christ. And then after that, sinasabi niya yung salita. Amen? Nangangaral ang Jesus Christ. After they walk, they eat. After nun, yung pangaral ng salita. Bakit? Kasi may connection na siya eh. Nakakonnection na din sa mga tao. Amen po? Jesus Christ spent time with the people. Amen? And after nun, he tell about the truth. And dahil doon, nakikinig yung mga tao. Kasi nauna yung action ni Jesus Christ bago yung word. May connection na. Nagkaroon na siya ng connection dun sa mga tao nakikinig sa kanya. And po yung napaka mabisa na paraan na para tayo ay makipag-evangelize. Connection. Dapat makakonect. Hindi po pwedeng nangangaral po tayo ng salita. Ang pinangaralan natin salita ay gutom. Kung bibigyan natin sila ng salita ng Panginoon, dapat bigyan din po natin sila, bigyan din natin ng laman ang kanilang mga tiyan. Amen? Kailangan natin kumunik. Ang pangalawa po,
Relationship over rules. What matters most is relationship sa Panginoon. Amen po? Example po, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan natin, yung mga significant person na nakakasalamuha natin sa araw-araw. Yung connection natin sa kanila is not about the rules. But it's all about rather yung pag-ibig na binibigyan sa kanila is an attitude with a sense of great value. Amen po? So, ibig sabihin, binavalue natin yung mga tao na yan, mga mahal natin sa buhay, kasama natin sa trabaho, sa eskwela natin, mayroong value sa atin yung mga yan. Amen? Kaya, nagkakaroon tayo ng connection sa kanila. Lalong-lalo na sa community, sa paaralan, sa opisina. The concept following rules in the Bible is not just about obeying mandates. It's about understanding the heart behind those rules and living them out in our lives. Scripture guides us to cultivate a spirit of obedience that reflects our love for God and our neighbors. When we think about the following rules set forth in the Bible, it is essential to realize that these rules enhance our relationship with God. Jesus teaches that our relationship with God and others is rooted in love, respect, and responsibility rather than mere rule keeping. Obedience is not about just following rules, but about maintaining a close, trusting relationship with God. It's not just about following rules, it's all about building a deeper connection with Jesus and embracing a path that leads us to fulfillment. It emphasizes that true freedom and fulfillment will come from a relationship with God, rooted in the idea that God's love and wisdom are expressed through His commandments. Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 3, in fact, this love is for God is to keep His commands, and His commands are not burdensome. Burdensome means something is difficult, causing a hardship. So, yung pag-obey po natin sa salita ng Panginoon, hindi po dapat nagbibigay sa atin ng hardship. Hindi po nagdadala sa atin ng kalituhan. But kung meron tayong true connection, kung meron tayong true relationship sa ating Panginoon, hindi po mahirap na sumunod at hindi magiging burdensome ang pagsunod sa command ng Panginoon. Amen? Ang relasyon may pag-ibig. Hindi napipilitan, is all about intimacy, trust, and connection. Ang rules naman po is controlling over one's own behavior or choices. Kaya mga kapatid, kung tayo po, kung tayo yung mga dalagat binata, pinagpipray natin na Lord, bigyan mo ako ng perfect. Bigyan mo ako ng ganito, tall, dark, and handsome. Lord, bigyan mo ako nito, yung mayaman. Hindi naman bibigay sa'yo ng Panginoon yan eh. Hindi naman bibigay ng Panginoon ng perfect yan eh. Pero, alam nyo yun, pag nakakita ka talaga ng tao na kasi, at tulad po yung mama ko, ay kwento ko lang sandali. Ang prayer niya daw dati, excuse mo, ang prayer niya daw dati, ayaw niya mapangasawa ng tawid dagat. Alam niyo po yun, yung sa ibang
Sa probinsya, kasi taga Luzon si Mama. Ayaw niya mapangasawa ng tabi dagat. Ayun, napangasawa niya, taga Bisaya. Di ba? So hindi bibigay ng Panginoon yung alam niyo na bagay na kasi pag binigay sa kanya ang Panginoon alam natin eh. Alam niya yung susunod. Alam niya yung kinabukasan. Pero yung mama ko hindi. Pati kung pilit ang mama ko na hindi makapangasawa ng taga Bisaya, ni-reject niya yung hindi tama ng tawid dagat. Ni-reject niya yung tawid dagat. So baka walang Anthony. Diba po? Pero alam niyo mga kapatid, kung dinidesire talaga ng puso natin, o meron tayong inihiling sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Pero kung alam naman ng Panginoon yan kung sino yung dapat sa'yo. Pero kung meron ka ng partner ngayon, na tingin mo, red flag yan, dinadala ka, nalalayo ka sa ministry mo, dahil sa pagsama mo sa boyfriend, girlfriend mo, red flag yan. Amen? Kung yung ministry natin na naapektuhan because of that love na sinasabi mo, hindi pa rin sa Panginoon yan. Lagi nating patatandaan, mga magulang, mga kapatid, yung hierarchy. Jesus, ministry, family, saka tayo. Sa akin pong opinion, no? Yung 1, 2, 3, 4, ministry, family, at yung sarili natin, sa akin po, para sa akin, opinion lang, pwede magbalik-baligtad yan eh. Pero wag natin babaligtarin yung nasa taas. Yung hierarchy, which is Jesus Christ. Amen? Amen po? At habang pangatlo, complete commitment. Total surrender is a deeply spiritual and transformative experience, yet it is often met with resistance and hesitation. Why? Attached to the worldly pleasure. Masyado tayo nakatouch sa mundo. In a world filled with material possession and worldly pleasures, it can be challenging to prioritize in spiritual commitment. Our attach to these temporary comforts can create barriers to fully embracing the spiritual connection with God. Amen? Yung temporary na naranasan natin, yung temporary na maibibigay sa atin, yung love na sinasabi mo na yan, ay nagbibigay sa iyo ng barrier para hindi mo magawa yung ministry mo sa Lord. Problema po yan, mga magulang, mga kapatid. Kung yung mga bagay na ginagawa po natin, ay naubos yung oras natin at hindi tayo nakapagbasa ng Biblia, o every Sunday, hindi tayo nakakatin tayo online, pero in person hindi. Kasi marami tayong ginagawa, naka-online tayo pero nasa beaches tayo. Sorry po. Di ba? Pero hindi nang bumawal yung ganoon, syempre, di ba? Kailangan din natin yung ginhawa, no? Yung fruit of our labor. Pero po, dapat alam natin yung priority natin. Di ba? Sunday is Sabbath day. So dapat sa Sunday, same pace ang makikita natin sa Pusadas. Amen? Alam niyo po, makwento ko lang, forgive me, Pastor Elmer and Pastor Emily. Naging burden sa akin yung Pusadas. Nalalayon kasi ako. Although meron kami sakyan, no? Nalalayon ako. Pero, alam niyo po, nung one time, nag-speak si Pastor dito, na-enlighten yung isipan ko eh. Pusadas is our beyond. Amen?
Biyad natin yan. Praise the Lord. Di ba? So same faces makikita natin sa Posadas, mga bulang mga kapatid. And doon tayo, lalawak. Doon tayo ulit mag-evangelize. Amen? So wag maging burden sa atin yung Posadas. Tulad ko dati. Sa akin talaga, nung preaching ni Pastor, talagang na-enlighten yung isipan ko eh. Sinare ko nga doon sa mga kasama ko nung nag-SO3 na talagang naging burden sa akin yung Posadas. Pero yung mga bulang mga kapatid, may gagawin miracle. May gagawin kakaiba ang paglipat natin sa Posadas. Kung makikita sa atin yung Christ-like, yung ugaling langit, nakaakit-akit. Dapat si Kristo yung makita sa Posadas. Amen po? Ego, pride, and attitude. Yan po yung isang bagay, yan po yung mga bagay na somehow nakaka-apekto sa connection natin, sa relationship natin sa Panginoon. Overcoming our ego and pride involves cultivating humility and recognizing that surrender is not a sign of weakness, but of strength. Amen. The devil wants us to worry about what's next. Kaya ngayon, hindi natin ma-enjoy. The devil wants us to worry what's now, what's next, so we can't enjoy what's now. Diba? Sa akin, naging worry sa akin yung Posadas eh. So hindi ko na-enjoy. Every time na may meeting kami, sorry po, Pastora. Every time na may meeting kami, alam niyo yun, yung puso ko, hindi. Pero, nangusap ang Panginoon through Pastor. Talagang, alam niyo, na-open yung aking isipan about Posadas. Amen? So yun po yung kailangan natin. Yun po yung laging ini-impleg sa atin ng kalaban. Kaya yung ngayon hindi tayo na-enjoy kasi yung kinabukasan, iniisip na natin. Amen? True love for God requires total, not partial obedience. Mga magulang, mga kapatid, partial obedience is disobedience. Amen? Partial obedience is disobedience. Our attitudes. Yung story po ni Moises, nung ililid niya yung mga Israelites papunta sa Promised Land, sa Canaan. Nung habang sila nagtatravel, naglalakad, naubos, halos walang mainom yung mga tao. And dahil doon, nagreklamo kay Moises. And itong Moises na stress. So yung mga reactions niya, kasi nga ang daming reklamo sa kanya, dinala mo ba kami dito? Dadalhin mo ba kami sa Canaan? Tapos ito yung paparanas mo sa amin, gutom, uhaw. Ito po yung naging attitude, yung reaction ni Moises. Nung sinabihan siya ni Jesus Christ na sabihan mo yung bato. Bulungan ba o sabihan? Parang ganyan. Sabihan mo yung bato at lalabas dyan yung tubig. Yung reaction ni Moises dahil sa stress na mga narinig niya panereklamo ng mga Israelites, hindi niya po yun sinunod. Ang ginawa po ni Moises, in-strike niya na 3 beses yung bato. Imbis na sabihan, o bulungan yung bato para lumabas ang tubig, yun po yung command ni Jesus Christ kay Moises. Pero dahil nga sa stress, yung reaction ni Moises doon ay iba. In-strike niya 3 beses yung bato at lumabas ang tubig.
Eh, yun din po yung instruction ni Jesus Christ. Bulungan mo yung bato, o sabihan mo yung bato, at lalabas din yung tubig. Ibig sabihin po, yung command ni Jesus Christ, na bulungan mo yung bato, at lalabas sa tubig, hindi ginawa ni Moises. Ang ginawa ni Moises, in-strike yung 3 beses yung bato, at lumabas yung tubig. Ano po ibig sabihin? Yung purpose ng sinabi ni Jesus Christ na sabihan o bulungan mo yung bato at yung pag-strike ni Moises sa bato, yung purpose lumabas, parehas. Di ba po? Kasi sabi ni Jesus Christ, bulungan mo at lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moises, because yung reactions niya, dahil sa stress, yung emotion niya mataas, in-strike niya yung bato. Parehas. Lumabas din yung tubig. Ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, yung destination, yung destiny ni Moises na siya yung maghahatid sa promised land, sa Canaan, ay hindi natupad. Dahil sa ginawa niya na yon. Dahil hindi siya sumunod. Although yung purpose, lumabas din naman kasi yung tubig sa pag-strike ni Moises. Yun nga lang, yung purpose ni Moises na dalhin yung mga Israelites to promised land, sa Canaan, ay hindi natupad. Dahil po doon. Dahil doon sa emotions, doon sa reaction ni Moises. Dahil because of stress, because yung mga sigawan ng mga tao, siguro nagkakagulo na yung mga tao, so yun yung ginawa niya. I-strike niya yung bato. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Yan po ay sinabi ni Jesus Christ a night before yung crucifixion. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Amen po? Ang tunay na may pag-ibig at may total surrender, complete commitment sa Panginoon, ay susunod sa kanyang command at hindi yun magiging burdensome. Amen po? Gusto ko lang pong balikan natin yung Luke chapter 2:49. Tingnan niyo po yung naka-highlight na sentence yan. Did you not know that I had to be in my Father's house? Tayo po, sabi sa 1 John chapter 1 verse 12, ang lahat ay nang tumanggap ng nananampalataya at nananampalataya sa Panginoon ay binigay niya ng karapatan maging kanyang mga anak. Did you not know that I had to be in my Father's house? Tayo po ay mga anak ng Panginoon. Ay nasaan po tayo ngayon? We are supposed to be in our Father's house. Nasaan po tayo ngayon? Every time na meron tayong hindi makita, meron tayong hinahanap, meron tayong nasa trouble tayo, yung feeling natin down tayo, balik lang tayo sa buhay, sa bahay ng ating Panginoon. We are supposed to be in our Father's house. Dapat po nandun tayo na every time na nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, uncertain, troubles, nawawala tayo, balik lang tayo sa bahay ng ating Panginoon. At dapat nandun tayo. As a son and daughters ng ating Panginoon, dapat alam natin kung nasaan tayo. Hindi po kung nasaan lang tayo. We are supposed to be
in our Father's house. God's blessing, when faith is exercised, even in seemingly impossible situations, God will provide. Always remember po, mga magulang kapatid, Matthew 14, verse 19 to 21. Imposible, di ba? God pays the 5,000. Walang imposible sa Panginoon kung tayong mananampalataya. At magkakaroon tayo ng tunay na relasyon, tunay na connection, total surrender, complete commitment. Blessing will flow. Even yung mga bagay na hindi natin, sa iniisip natin, hindi natin kayang malampasan, mga bagay na patuloy na nagdidiin sa atin. Matthew 14, 19 to 21. Walang imposible sa Panginoon. Kung ano man na meron tayo, at kung ikaw ay nagtitiwala, kung lahat po tayo nagtitiwala sa Panginoon, dadami po yan. Kung magkakaroon tayo ng total surrender sa ating Panginoon, sa pagsunod sa kanyang mga salita, as a representative, ambassador of Jesus Christ sa lupa. Pag ginawa natin yung trabaho natin as a son of daughters ni Jesus Christ, walang imposible sa ating Panginoon. All things is impossible. Is possible sa ating Panginoon. Pagkalubos lang natin na tinanggap Jesus Christ bilang Lord and Savior, walang imposible sa ating Panginoon. Amen po? In conclusion, have to want to. Our ultimate goal is for our love for God is to grow deeper so that obedience becomes a natural and joyful desire rather than a burdensome. Have to indicates an obligation or necessity. Want to express desire or willingness. Have to relates to responsibilities or duties, while want to is associated with personal interest or desire. So what's our interest today? Are we in our Father's house? Are we claiming that we are son and daughters of our Christ, of the living God? Alam ko po, ang bawat isa sa atin, may nararanasan sa oras na ito. Meron tayong dumadaan sa alam niyo yun, pag-alog ng buhay. And alam naman natin yan, as believers, we are not exempted sa mga trials na yan. But ang maganda doon, mga magulang, mga kapatid, kung rooted tayo sa salita ng Panginoon at meron tayong totoong relasyon sa Panginoon, giginahawa ang buhay. Sabi ko nga po kanina, ugaling langit, nakakit-akit. Hindi po galing sa akin yun. Narinig ko lang. Amen?